Nel, ano-anong departamento o sektor ang nakakuha ng malaking pondo at alin itong mga vinito ng Pangulo? Tapos nga ang mahigit isang linggong pagbusisi sa 2025 General Appropriations Bill, inaprubahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang budget para sa susunod na taon. Umabot sa 6.326 trillion pesos ang inaprubahang budget sa susunod na taon. Mas mababa kumpara sa orihinal na panukala na 6.352 trillion pesos. Nangunguna sa may pinakamalaking budget ang education sector na may 1.05 trillion pesos. Pangalawa ang Public Works and Highways o DPWH na may 1.007 trillion pesos. Sumunod naman ang Defense o DND, Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Health. Gayun din ang Agri-Department o DA, Department of Social Welfare and Development, Transportation, Judiciary at Justice Department. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan maging maingat sa pagbusisi sa budget dahil nakasalalay dito ang pagunlad ng bansa. So much so that even grand ambitions and great plans must be tempered. We must exercise maximum prudence, otherwise we run the risk of increasing our deficit and debt and derailing our development agenda for our country. Hindi rin anya maaari ang ipinapanawagan na i-veto ang buong panukalang budget sa susunod na taon. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Kaugnay nito, 194 billion pesos na halaga ng proyekto ang navito ng Pangulo. Kasama na rito ang 26 billion peso projects na isiningit sa Department of Public Works and Highways na tuluyang tinanggal sa 2025 GAA. And for this reason, after an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang vetoed line items na ito ay local projects. Not necessarily roads, pati may mga buildings and other local infrastructure. There are some projects that are ambiguous also that we cannot immediately implement anyway. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, kailangang i-veto ng Pangulo ang ilang items na nasa unprogrammed appropriations dahil labag na ito sa sinusunod nilang panuntunan. Nung nakita po namin yon, binawasan po namin just to be consistent with the 5% yung parang standby fund. So now it's roughly 4.7% of the total budget. Nagdesisyon naman ng Pangulo na isailalim sa conditional implementation ang 12 special provisions ng 2025 GAA. Kabilang narito ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA Program. Specifically, to ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita Program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. Nilinaw ng DBM na dahil veto power lang ang mayroon ng Pangulo, hindi na maibabalik ang tinapyas na budget sa Department of Education na 12 billion pesos. Maging a zero subsidy sa PhilHealth ay hindi na mababago pa. Pag wala na po sa enrolled bill, wala po siya. Hindi po natin pwede dagdagan yan. Sa kabila nito, muling tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na may sapat na pondo ang PhilHealth at hindi maaapektuhan ang serbisyo nito.
Ay naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nadagdagan ang budget ng Office of the President para sa 2025 dahil sa hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa taong 2026. After the submission of the NEP, humingi kami sa Congress ng supplemental funds in addition to what we proposed for the OP sa NEP to the tune of 5.2 billion pesos for 2025. Kumpiyansa si E.S. Bersamin na naaayon sa konstitusyon ang kabuuan ng inaprubahang 2025 GAA. We are confident but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter. Ayon sa Pangulo, binibigyan diin ng 2025 budget itong social services, kabilang na ang edukasyon at kalusugan. Bibigyan prioridad rin nito ang infrastruktura at agrikultura upang palaguin ang ekonomiya at labanan ang mga epekto ng inflation at maging ng mga nagdaang kalamidad. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Rosalie. Nel, dyan sa nilagdaang pambansang pondo para sa taong 2025, andyan pa rin ba o napanatili pa rin ba yung dagdag na pondo para sa dalawang kapulungan ng Kongreso? Walang nabanggit partikular kung na-veto yung mga dagdag na budget na yan dahil ang partikular na mga na-veto base doon sa ibinigay na impormasyon sa atin ng DBM at ilang miyembro ng gabinete ay yung infrastructure o yung mga proyekto sa ilalim ng DPWH at yung mga unprogrammed appropriations. So ibig sabihin, hindi nakasama dito kung ano man yung mga idinagdag na budget sa iba't ibang ahensya ay walang natukoy sa atin yung mga yung DBM ukol dito kung na-veto ba. Pero as of now, base sa impormasyon na malinaw na ibinigay sa atin, yung mga programa na unprogrammed appropriation items at yung projects under the DPWH, yun lamang yung mga na-veto. Rosalie. Nel, para din sa kaalaman ng publiko, kasi yung ipinasa o yung proposal ng executive branch na 6.352 trillion pesos at yun din yung sa Bicameral Conference Committee na lumabas na total budget. Pero itong inaprubahan o tuluyang isinabatas dahil pinirmahan na nga ng Pangulo, naging 6.326, bumaba pa, Nel. Ibig sabihin yan ba'y naaayon pa rin sa mandato ng Pangulo? Tama ka dyan. Dahil yung nabawas, yun yung direct veto na tinatawag. O yung tuluyang tinanggal mismo doon sa budget. Yan yung mga tinutukoy natin na mga proyekto o ilang proyekto na nagkakahalaga ng 26 billion pesos under DPWH. Ang tawag dyan, direct veto o total deletion na hindi na maire-record talaga. Yun yung nabawas. Kaya bumaba yung panukalang budget, yung budget para sa 2025. At yan pa rin ay sa ilalim pa rin yan ng mandato ng Pangulo, Rosalie. Nel, matagal ka nang nagko-cover nitong budget deliberations, ganun din yung proposal ng executive branch sa Kongreso. Yun bang unprogrammed appropriations, kasama yan sa kwentahan ng total budget ng pamahalaan? Hindi pa rin, Rosalie, dahil ang unprogrammed appropriations, yan yung mga programa naghihintay pa ng budget. Kumbaga, yung kung ano yung mga lalabis or kung meron pang mga revenue na madadagdag doon sa tinatarget ng government, doon lamang may papatupad. Kaya may mga sinasabi, may mga tinutukoy na conditional implementation na tinutukoy. Diyan nga nahulog yung ilang mga programa ng isinusulong ng ilang mga mambabatas. Ibig sabihin, kapag conditional, kinakailangan mo nang gumawa ng mga guidelines, pag-usapan ng mga kinaukulang ahensya bago ito maipatupad. So yung mga funding, pag-uusapan pa yan. So hindi yan yung mga tinatawag natin na mga nakapondo na talaga na fixed fund. Kumbaga, yung katulad halimbawa sa mga nakalaan sa DOH na may mga siguradong mga programa. Halimbawa, DPWH, may mga tiyak na mga infrastructure projects na talagang nakapondo na. So,
may mga guidelines dyan ng DBM. Kumbaga may mga limit dyan kung ilang program appropriations ang dapat na mailagay lamang dyan doon sa panukalang pondo. So may mga special provisions na tinatawag dyan, may mga provision, may mga detalye dyan doon sa 2025 budget, Rosalie. Nel, hindi pwedeng magdagdag ang Pangulo dun sa inaprubahan ng BICAM na budget. Pero papaano naman nadagdagan yung budget ng Department of Education na sinasabing nabawasan pa ng nasa 28 billion pesos, kabilang na yung 10 billion pesos na sanay para sa computerization program. At lumalabas ngayon na may pinakamataas ng alokasyon ang sektor ng edukasyon matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Act. Tama ka dyan, Rosalie, hindi po pwedeng magdagdag o mag-allocate o mag-reallocate ang Pangulo mula doon sa BICAM report o yung mga enrolled bill mula doon sa BICAM report. So ang kinakailangan lang niya ay mag-veto. Kaya lamang umangat yung education sector, base doon sa naging paliwanag din ni Budget Secretary Pangandaman, dahil nga nabawas na nga, nakapag-veto na nga doon sa ilang items sa DPWH. Ngayon ang question, yung budget cut na nangyari doon sa DepEd, doon sa kanilang computerization program. Ang sabi ng DBM, pwedeng magawa ng paraan yan pagdating sa execution ng budget. Dahil nga kung magkakaroon na nga, may mga provision, may mga special provision naman kung sakali, may mga extra fund o budget ang pamahalaan, maaaring matugunan yung pangangailangan na yan ng DepEd. Rosalie. Alright, maraming salamat Nel Maribohok, nag-ulat ng live mula sa Malacanang.